Tuloy ang pagsuko ng mga sangkot sa iligal na droga. Sa Malabon, napuno ang amphitheater ng isang barangay sa dami ng mga sumukong suspect. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, nasa 1,000 sangkot sa iligal na droga nga. Ito ay user, runner, pusher mula nga ito sa 21 na barangay dito sa Malabon City ang sumuko ngayong umaga. Gaya nga na yun nabanggit, Rafi, punong-puno nga ang amphitheater sa dami nila. Alam mo, Rafi, merong mga teenager pa lamang doon, may mga nakita tayong mga matatanda at mga babae at lalaki. Pumima sila sa papel kung saan naka-indicate siyempre ang kanilang pangalan at edad at merong doon na nangangako silang magbabago na at lahat daw ng mga sumuko, Rafi, ang kanilang rason ay natatakot sila. Kaya daw sila sumuko, lalo na't nababalitaan nga nila ang sunod-sunod na sinasagawa ng mga pulis ng mga anti-drug operations na may mga namamatay nga. Pero meron din naman nila na talagang may kagustuhan na rin daw na magbago. Ayon kay Mayor Oreta, apektado raw ang buong Malabon. So wala na raw ngayon ni isang barangay man dito sa Malabon ang matatawag na drug-free. So ang mga sumurrender ngayon, Rafi, isa sa ilalim daw ito sa drug test lahat. At bibigyan daw sila ng mga aktibidad para manatiling abala, para hindi na raw bumalik sa mga dating gawain. Kasi Rafi, alam mo, may mga nakausap tayo nito mga nakaraang araw, ayon nga dito sa QCPD District Director na si Guillermo Ilazar, mayroong mga silang mga na-encounter na nung nakaraan lang na kasusuko lamang daw sa kanila, pero bumalik din sa community at nag-engage ulit sa ganong gawain. Ayon naman kay Senior Superintendent Jan Stuart, Rafi, ang hepe ng Malabon Police, imomonitor sila doon sa barangay, maglalag sila, bali mag-attendance daw sila, 1-month probationary, bali ito, Rafi, monitoring ito ng barangay na isasubmit sa police station. Kapag in 1 month, wala na mag-comply dito sa mga sumuko, magiging subject na sila ngayon sa police operations. At yung mga hindi naman sumuko, na-identify ng barangay, na-engage pa rin sila doon sa mga illegal na gawain. So it's either pusher sila, runner, or user, ay subject din sila doon sa police operation. Nagsagawa rin Rafi ng orientation ng grupong nagsusulong ng daan tungo sa kaligayahan. So kanina, binigyan sila ng mga visual, audiovisual presentation kung ano yung mga kailangan nilang kaharapin sa kanilang mga pagbabago. At bago sila magbuwian, Rafi, kanina, pumima pa sila sa tarpaulin bilang bahagi nga ng covenant signing na hindi lamang sila nangangakong titigil na sa kanilang bisyo kundi makikipagtulungan pa sila sa pamahalaan. Rafi. Ayun nga Marisol, bukod ba sa pagpangakong hindi na sila babalik doon, meron din silang concrete na sinabi na tutulong sila para maituro yung iba pang mga involved din sa ganitong illegal na gawain? Wala silang sinabi sa atin, Rafi, kasi actually, ang mga nakausap natin kanina, Rafi, karamihan, hindi pa sila sumailalim sa ganong orientation with the PNP, kung ano magiging role nila ngayon. Pero, ang pagkakaalam natin, Rafi, kasi sa dami na rin ang kinover natin na gantong mga pagsuko, ayon sa PNP, hindi lamang simpleng pagbabago ang gagawin, kundi isa sa ilalim rin ng mga ito sa tinatawag na tactical interrogation dahil hindi lamang naman pagbabago. Siyempre, dahil since pakikipagtulungan na rin lang sila sa gobyerno, kailangan kasama rin doon siyempre yung pagtulong nila sa pagsumpo dito nga sa illegal drugs. At kasama nga yan, Rafi, ang binabanggit mo na maituro kung saan sila kumukuha, sino ang mga nagbebenta sa kanila, at kung sino-sino yung ito pang mga sangkot, Rafi. Okay, maraming salamat Marisol Abduraman.